Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Mga Davaoenyo, gipaagi sa pagsimba ug salo-salo ang pagsugat sa Pasko. Usa patay, 14 samdan, human mibangga sa Center Island ang usa ka pick-up truck sa Mabini, Davao de Oro. Libuan ka mga tao midagsa sa tinuig nga Pasko pahalipay sa Taal 2024 sa pamilyang Duterte sa Bangkal, Davao City. Inahan sa 10-month-old baby girl nga dunay liver cancer. Mapasalamaton sa suporta sa mga tao luyo sa ilang pait nga kasinatian. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Libuan katao ang midagsa sa Pasko pahalipay sa Taal sa Bangkal sa Davao City karong adlaw. Kini mao ang tinuig nga pagpanghatag og pinaskuhan sa pamilyang Duterte. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, kapin 50,000 katao ang mipila sa Pasko pahalipay sa Taal 2024 karong tuiga. Tungod sa kadaghan sa midagsa, libuan sab ang gideploy nga safety ug security personnel. Ingon ani kataas ang linya alang sa Pasko pahalipay sa Taal 2024 sa Davao City. Tradisyon na kini sa pamilyang Duterte nga gisugdan kaniadtong mayor pa si kanhi President Rodrigo Duterte. Gani din hina nagsugat og Pasko ang mga milinya kay lagi ng yawat nga dunay madawat ka pinaskuhan. Gani na pay kagahapon pa sa buntag bilinya bisan mga tiguang naningkamot makalinya taliwala sa edad makadawat lang og pinaskuhan. Perminti naman niya sa basta Pasko manghatag man gyud si kuan Tatay Digong. Parami among tumong. Bugas, grocery. Grocery. Oo. Kaya pa ni mo niya. Kaya pa man. Sa tala sa kapulisan, udto pa lang kapin 50,000 katao na ang milinya. Apan dili pa sigurado kung tanan ang makadawat kay dunay cut-off. Sa kadaghan sa tao, libuan sab ang gideploy nga safety and security personnel sa lugar aron masigurong hapsay ang pagpanghatag. Ang ato security personnel mamiyabot og 3,248. Duna say mga nagpasundayag nga milingaw sa mga tao, labi na sa mga senior citizen. Sara, sumala sa Davao City Police Office nga wala pa'y nahatag nga data ang city government kung pila gyud tong nahatagan out of the 50,000 nga milinya. Hinuon, in general, nahimong malinawon ang Pasko pahalipay sa Taal 2024. Sara. Okay, daghang salamat, Jandy Esteban. Anda matud pa atubangon ni Vice President Sara Duterte ang mga impeachment complaint bato kaniya. Ug usa sa iyang mga abogado ang iyang amahan nga si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Ato ibalik si Jandy Esteban. Kumpiyansa si Vice President Sara Duterte nga wala siya inalapas nga balaod. Gibutyag kini sa bise sa paghihinabi kaniya sa media ato sa Pasko pahalipay sa Taal 2024 sa Davao City. May kalabutan kini sa tulo ka impeachment complaint nga gipasaka bato kaniya sa pasangil nga kuno kalambigitan ni VP Sara sa matud pa bribery, plunder, graft and corruption malversation ug technical malversation kalabot sa confidential funds. Tubag sa bise, andam siyang atubangon kining tanan. Ontario na mo ang mga kaso and naa na may mga lawyers na naka-assign na just in case na ma-file na ang case. Are we confident na ma-dismiss gid ni? Well, I am confident that I did not break any law. I did not do anything illegal. Pero syempre sa makita nato karon na murag wala na may rule of law, no? So pag naang kaso, amo alang yapong atubangon. Nakaigayon sa storya ang bise o ang iyang amahang si kanhi President Rodrigo Duterte. Dihang nagtupad sila sa stage sa nasangpit nga event. Naisgutan na matud pa nila ang maong mga kaso. Gani, nagpahayag og tabang pinansyal ang iyahang amahan alang sa mga kaso apan wala daw kinigidawat sa bise. Na hindi na kailangan magbigay ng financial support, okay naman kasi napaghandaan na yung impeachment. Nung nagkausap kami, bago lang, sabi niya na since hindi ko tatanggapin yung pera, mag-lawyer siya para sa akin. So sinabi niya he will collaborate
He will be a collaborating counsel for all cases. So he'll be one of the lawyers. Yes, he'll be one of the lawyers for all the cases. Mo iyang ginaingon. And he's preparing his documents karon sa IBP. Kamatikdan sab nga dunay bandage ang walang kamot sa bise. Pero wala na niini gidirekta og tubag kung naunsa kini. Bar kanang batanon pa kano na kay mga ginabuhat sa imuhang kaugalingon, sama nang magpatato, nya pagkahuman pag may edad ka na di nakaganahan. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, Jandy Esteban, 1 Mindanao. Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makaubanato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat, Sara. Usa ka 52 anyos nga lalaki sa Cagayan de Oro City ang patay human mabanggaan og motor sa National Highway atol sa adlaw sa Pasko. Samtang upat ka sakyanan nagkarambola sab sa syudad. Pila ka oras human gisugat ang kapaskuhan. Ani ang report. Dead on arrival sa ospital ang 52 anyos nga lalaki human mabanggaan og motorsiklo sa National Highway sa Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Anaasab sa kalsada ang motor nga nalambigit sa aksidente. Sumala pa nga naigo sab sa motor ang laing pickup truck nga nakaparada lang kilid sa kalsada. Matod sa traffic unit, nahitabo ang aksidente pasado las 4 sa kadlawon, adlaw sa Pasko. Giingong patabok ang biktima sa National Highway diyang nabanggaan kini sa motor nga gikan sa Barangay Bugo. Ang 24 anyos nga rider luwas ra apan nakaangkon sab og minor injuries. Kani daw ang pedestrian hesitant siya motabok. Then according sa yung dagan is 50 to 70. So imbes magminor siya, nagpadayon siya motong naigo jud niya ang pedestrian. Aminado sa bang rider nga nakainom gikan sa pagsugat sa Pasko, butang nga iyang giangkon ngadto sa PNP. Posibleng mag-atubang og kasong reckless imprudence resulting to homicide and damage to property ang motor rider. Reminder sa tanan daghan na kay complain ani mga drag race sa kadalanan. Kaning dalan dili man ni siya pangkuan. Kaning tawag ano. Ang racing kuan nga dalan, daghan nagkupa sa dalan. Pedestrian, laing-laing mga gagamit sa dalan. Samtang pasado las 4 sa kadlawon karong Pasko, nagkarambola sab ang upat ka mga sakyanan sa CM Recto Avenue, corner Corrales Street sa Cagayan de Oro City. Nalambigit dinhi ang usa ka taxi, motor, kotse o jeep type nga sakyanan. May gawas sa investigasyon nga pareho ang direksyon sa mga sakyanan padulong ngadto sa Marcos Bridge. Pag-abot sa traffic light sa intersection, kalit na banggaan sa jeep type ang kotse, dayon na bangga sab sa lain pang mga sakyanan. Daling gidala sa ospital ang rider sa motor ug anaa na sa luwas nga kahimtang. Ginahikay pa sa PNP ang kaso nga ipasangat batok sa mga nalambigit. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Usa ka grupo sa mga batanon sa Cagayan de Oro City ang nag-ala Secret Santa alang sa kinaiyahan, mga saag nga hayop sa dalan ug 5 ka mga komunidad tungod sa tabang nga ilang dala. Kini matud pa ang ilang paagi aron ipakita ang ilang kalipay sa kaayuhan nga nadawat karong Kapaskuhan. Ani report. Gikan sa simpleng landong nga mahatag sa mga kakahuyan, hantod sa pagharang sa mga kabukiran, sa mga kusog nga kalamidad sama sa bagyo. Kanunay nga ginapahinumdum kanato nga dapat lang atong ibalik ang atong pagpasalamat sa kinaiyahan, pinaagi sa gagmay nga butang, sama sa simpleng pagtanom. Karong Pasko, lakip ang tree planting sa mga gihimo sa grupong Andam Higala isip pagpasalamat sa kinaiyahan. Sagad sa mga miyembro sa mong grupo, mga estudyante nga gikan sa Universidad sa Cagayan de Oro City ug mga young professionals nga nagtinabangay aron magtanom og anaa sa sobra 500 ka mga seedling sa punuan ngadto sa sitio Kamarahan sa Barangay Pagatpat. Actually, as an environmental advocate, aside from being a women advocate, masaya and
nakaka-feel ng contentment sa sarili. It's because hindi lang ako yung makakapag-benefit, hindi lang yung environment, kundi yung mga future children. Come here. Gipabati isab sa grupo ang Paskong puno ng pasasalamat lakip na sa mga mananap. Nituyok ang grupo sa downtown area sa Cagayan de Oro ug nagpakaon ug di mo ubos sa 50 ka mga iro ug iring sa kalsada. Kauban sab nila sa aktibidad ang usa ka non-government organization nga Love and Pause. I feel so happy kasi po imagine we are the youth. We are youth na nagsiserve sa community, but then even the animals we can cater kasi po hindi lang po kami nagfo-focus to people. Animals also need helps too. Gawa sa pag-alaga sa mga mananap ug kinaiyahan, gilusad sab sa grupo ang Santa Higala Project karong Kapaskuhan. Tumong niini nga makahatag og regalo ug tabang sa napili nilang 5 ka komunidad sa syudad. Sagad sa mga nakadawat katong naigo sa mga kalamidad. Yeah, that's our way of giving back to the communities that we promised parang to give back to children's, because when we started Andam Higala, actually we are a group of scholars in the city, and this is our way. Even before, in the last 5 years, we've been helping children in many other ways. Hilabihan sab ang pagpasalamat sa mga benepisaryo tungod sa ilang nadawat nga sayong aginaldo. So wala man nag-expect nga, abi lang magsimple lang bitaw nga kanang mahatag lang, ding ana ba na day kanang bas anang amo ang nami sabot bitaw ni ma'am bahin sa pag-atiman sa mga anak o katong kaganina pod nga balitong sa sexual bitaw sa mga bata. Dako kay kwan sir kanang dugang bitaw nga matun-an pa sa mga ginikanan. Youth really has the power to parang start the change in our communities, and this is like a message of hope for everyone who is watching, that hopefully regardless if we are still young, but I believe that it's never too young to lead and never too young to bring in change and start the change in our community. Karong Kapaskuhan mga kapuso, daghan kitag angay ipagpasalamat. Busa sa atong simpleng buhat, angayan natong ipakita ang atong pagpasalamat sa tanang grasya nga atong nadawatan. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Usa ang patay, samtang 14 ang samdan, human na bangga ang gisakyang pickup truck sa Center Island sa Mabini, Davao de Oro karong adlaw sa Pasko. Nakaalerto si John D. Esteban. Ang unta malipayong selebrasyon sa Pasko na himong masulubon alang sa mga biktima sa aksidente sa Tagnanan Highway sa Mabini, Davao de Oro. Nagkalat sa highway ni mga nadisgrasya kay nangalagpot. Human na bangga ang gisakyang pickup truck sa Center Island sa naasoyng lugar sa buntag adlaw sa Pasko. 15 tanan ang sakay sa sakyanan kinsa magbanay ra lakip driver. Napagyoy mga bata. Mga ligo ra unta sila sa dagat sa Davao Oriental. Coming from Mako, going to Davao Oriental, nawala ng control yung driver, pinangga niya yung Center Island. Tumilapon lahat ng tao doon sa may likod niya. Patay diha-diha dayon ang usa ka babae human na bunal sa simento. Samtang ginatambalan pa ang ubang naangol. Pag nasa highway talaga is maintain lang yung speed. Yun kasi is talagang sa initial pa lang na tingin natin, lakas nung patakbo niya eh. And then yung sa mga pick-up, remind lang natin yung na yung ang likod natin is hindi yan intended ng tao na sasakyan, cargo lang dapat. Parayon pa ang investigasyon sa kapulisan sa insidente. Ginasuta pa sa kapulisan kung mapasaka ba o kaso ang mga biktima sa driver nga banay rapod nila. Ugaling mo kaso, mag-atubang kini og kasong reckless imprudence resulting to damage to property, homicide ug multiple serious physical injury. Ako si John D. Esteban, One Mindanao. Nahulikam ang pagpangawat og cellphone sa usa ka kan-anan sa General Santos City. Sospek gituhang menor de edad. Sa kuha nining CCTV sa usa ka kan-anan sa Chongson Street, Barangay Lagao, General Santos City, pasado alas 8 sa buntag niadtong Biyernes, kita ang pagsulod sa usa ka batanong lalaki nga miagi sa bintana.
Dayon kining naniid sa sulod kung asa natulog ang duha ka trabahante sa kananan. Miduol kini sa mga natulog nga trabahante ug gikuha ang cellphone nga anaa sa tunga sa mga trabahante ug paspas nga miikyas nga miagi gihapon sa bintana kung asa kini misulod. Sumala sa tag-iya sa kananan, sirado pa ang kananan dihang nahitabo ang pagpangawat. Iya sab sa usasa natulog nga trabahante ang cellphone nga nagkantidad matud pa og 2,500 pesos. Hinuon na report na nila sa kapulisan ug sa barangay ang insidente. Padayon pang gipangita ang sospek. Gipasiga na ang dakong Christmas tree nga gibida sa mga taga-Alabel Sarangani alang sa ilang selebrasyon sa Christmas in Alabel 2024. Samtang mas nahimong bibo ang selebrasyon dihang nakisadya ang pipila ka Kapuso Stars. Atong silipon sa report ni Efren Mamak. Mihayag og nahimong sadya ang municipal ground sa Alabel, Sarangani dihang gipasiga na ang ilang 40-foot Christmas tree alang sa selebrasyon sa ilang Christmas tree in Alabel 2024 adlawng Sabado, December 21, 2024. Gawas sa Christmas tree, mabulokon sab ang palibot kung asa gidagsa gayud sa Alabelians kining usa ka spot sa ilang municipal ground. Successful yung pailaw natin ngayon para sa taga-Alabelians para at least hindi na sila pupunta ng iba pang lugar, dito na lang sila mamasyal sa plaza namin. Samtang sa ilang selebrasyon, adunay pipila ka grupo o usa ka local band ang misalmot aron mas mupabibos sa aktibidad. Apan mas nahimong merry ang ilang Christmas diyang nakisadya ang pipila ka Kapuso Stars sa ilang selebrasyon. Unang nag-perform si Kapuso actor o cast sa Pepito Manaloto nga si Jake Vargas nga gipakilig ang fans. Happy Jugay ko kay Dugay ko nag-wait anim. 10 years good kay gikan pa pagbata na og tanan jud ko Pepito Manaloto. Samtang napahingang kagayod ang fans diyang mitungtong na sa stage si Kapuso Star o cast sa Widow's War nga si Carla Abellana. Happy kayo. Labaw na gid sa kong anak na special. Inabangan gid niya si Georgina sa Widow's War. Manang happy kayo siya. Mapasalamaton ang Kapuso Star sa mainitong pagdawat kanila sa mga Alabelian. Nagpapasalamat kami dahil kahit paano mainit yung pagtanggap nila sa amin. Sana makabalik kami ulit. Magaganda yung kanilang mga ngiti, masaya silang lahat. So syempre masaya kami. Happy kami na kasama namin silang mag-celebrate po ng Pasko. Merry Christmas and Happy New Year mga kapuso! Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Mabulukon og simpleng gisugat sa mga Cagayanon ang adlaw sa Kapaskuhan karong tuiga. Pipila ka oras una nag-alas 12, mitambong ang gatusan ka mga deboto sa misa nga gipaygayon sa St. Augustine Cathedral. Ani report. Pasado alas 8 sa gabi, bispera sa Kapaskuhan, dagsa ang gatusan ka mga Cagayanon sa sentrong bahin sa Cagayan de Oro City, partikular na sa Gaston Park ug palibot sa St. Augustine Cathedral. Usa ka santos nga misa ang gipahigayon sa simbahan kung asa nakasentro ang mensahe sa gasa o regalo nga gihatag sa atong Ginoo. Mao ang kinabuhi sa atong manluluwas nga si Hesukristo. Bisan kung sa dero italo sa atong kinabuhi, kung magpilit na kapagmalipayo, pwede kang magmalipayo. Ang atong gisaulog karon ng major experience ng pagkatao sa atong Ginoo, hindi siya magdanayo kung kasaulugan. Ang Diyos nagpagkatao o banal. Sa gawa sa simbahan, tataw sab ang kalipay sa matag pamilya nga naglantaw sa mabulokon nga kahayag nga gitanyag sa Symphony of Lights sa Gaston Park. Gani, midayo pa gikan sa probinsya sa Zamboanga del Sur si Nanay Leoncia sa Cagayan de Oro City uban ang iyang pamilya. Limpyo, dayon happy, ang mga tao dire malipayon kayo, dayon as in kanang walay mga kakulian. Og syempre, sanglit dagsa ang katawan sa lugar, anaasab ang presensya sa kapulisan nga nagbantay gyud sa kahusay ug kalinaw sa lugar. Atong kapulisan na diri no together with the Task Force Oro, the Philippine Army no, og kini pong taga LGU si DRM mo na-provide tag security sa area para ma-secure nato no ang pasaulog sa misa sa Pasko. Og sa pagpatak og alas 12 sa tungang gabi,
Mihayag gilayon ang kalangitan pinaagi sa nagkadaiyang pabuto. Dili man daghan ang nagpabuto karon tuiga, apan mabatian gyapon ang kabibo ug kalipay nga gibati sa mga Cagayanon. Matod sab sa Cagayan de Oro City Police nga generally peaceful ang pagsugat sa Kapaskuhan karon tuiga. Gawas na lang sa pipila ka mga aksidente sa dalan nga nahitabo pipila ka oras human ang pagsugat sa Pasko. Kauban si Makoy Sempron, Cyril Chavez, One Mindanao. Mga debotong Katoliko midagsa sa San Pedro Cathedral sa Davao City alang sa misa una ang pagsugat sa Pasko. Simbahang Katoliko gipasabot ang tinuod nga diwa sa Pasko. Ani ang report ni John D. Esteban. Nagpasalamat kami kanimo kung kayo kami giisip tangayan ang matuba pumalagan kayo. Gidagsa sa mga debotong Katoliko ang San Pedro Cathedral sa Davao City aron mutambong sa Santos nga Misa alang sa Solemnity of the Nativity of the Lord. Sumala sa ubang deboto, nagsimba sila una ang sugat sa Pasko sama na lamang ni Tatay Ram kay gawas nga tradisyon na daw niya kini paagi sab kini sa iyahang pagpasalamat sa mga grasyang nadawat. Para dunay grasya sa tuang kinabuhi. O panalangin nato sa Ginoo ba. Malipayong gisugat sa uban ang Pasko nga nagsalo-salo sa Noche Buena. Dili matukib ang kalipay alang niadtong mga miyembro sa pamilya nga nagkahiusa. Ang netizens mipaambit usab sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa ilahang family picture atol sa sugat sa Pasko. Gipasabot ni Archbishop Romulo Valles sa Archdiocese of Davao ang tinuod nga diwa sa kasaulugan sa Pasko. The importance is that we remember again joyfully the birth of our Savior. God gave His only begotten Son to be with us, so that it is easy for us to see God, to touch Him, to listen to Him. He accompanies us and leading us to eternal life. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, John D. Esteban, One Mindanao. Rural Health Unit sa Barangay San Isidro sa General Santos City nagasuroy sa matag purok aron maturukan og libreng flu vaccine ang mga senior citizen isip Christmas gift. Giklaro sab sa opisyal nga dakong tabang ang flu vaccine aron dili gilin mataptan og sakit ang atong katigulangan. Ani ang balitang barangay ni Efren Mamak. Pipila lamang ang magtiayong senior citizen nga sila Filomeno ug Esther Hismania ang niadto sa Rural Health Unit sa Barangay San Isidro sa General Santos City aron maka-avail sa free flu vaccine nga tanyag sa barangay. Dako ang ilang kalipay nga nakalibre og flu vaccine nga daw Christmas gift aron maprotektahan ang ilang panglawas. Karon lang pud ko nakakuan nga may vaccine karon December. Mayo. Sumala ni Dr. Ain Rand Masyon, ang medical center sa RHU San Isidro, nga ang flu vaccine dakong tabang aron maprotektahan ang atong lawas sa mga sakit nga dala sa pausab-usab nga panahon. Ilabi na sa mga senior citizen nga daling mataptan og ubo, sipon ug kalintura. Kasi importante ito ngayon, lalo na sa panahon ngayon na may uso ang ulan-ulan, biglang mag-init. So, ang lagnat, ubo, sipon, rampant. Itong flu vaccine na ito, good for 1 year na protection. So, once a year lang natin to binibigay sa mga pasyente. Gidugang sa RHU sa Barangay San Isidro nga nagasuroy sila sa matag purok aron makaturok og flu vaccine isip Christmas gift sa ato mga katigulangan kon senior citizen karong Pasko. Kung mahurot ang ilang bakuna, magpadayon gyapon kini sunod tuig. Pumunta po kami purok by purok para mahatid namin yung serbisyo namin sa inyo. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. One Mindanao. Usa ka lalaking welder sa Cagayan de Oro City ang patay human nga giingong nabuthan samtang ga-welding ug nahulog gikan sa dakong tangke nga iyang ginatrabaho. Ani report. Patay na diyang naabdan sa rescuers ang 42 anyos nga lalaking welder human aksidenteng nabuthan ug nahulog siyang gitrabahong tangke sulod sa compound sa usa ka oil company sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro City. Pagresponde sa kapulisan sa lugar, naabdan na lamang ang biktima nga nagbuyod na sa dalan. Matod sa Kugman Police, pasado las 11 sa buntag adlawng Sabado, nahitabo ang insidente. Nadiskobrehan lamang kini human ang kusog nga buto sa palibot. Sa pagsubay sa otoridad, nakita sa otoridad nga posibleng tungod sa oil nga anaa sa tangke og moisture niini ang rason sa pagbuto nga miigo sa biktima. Labi pa nga kita sa lawas niini ang nagkadaiyang burn marks.
Tatong investigasyon ni gawas nga purely accidental siya. Wala tay gikuha nga foul play. Kay gikanaingon nga ang katong biktima samtang siya nag-welding ibabaw sa atop sa tangke containing edible oil ni siya, no? Gisuwayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang pahayag sa kumpanya kung asa nagtrabaho ang biktima apan ang gwardya lamang ang miatubang. Karon, gihaya na ang biktima sa ilang panimalay sa barangay Tablon ug mibalibad sab ang iyang nahibiling banay nga mohatag og pahayag. Hinoon, matod sa PNP, nga daan na kuno adunay panagsabot ang kumpanya o ang nahibiling banay sa biktima. Unta kita before ta mo trabaho, isiguro nato nga siguro luwas ang ato ang pagtrabaho o atong gitrabahuan, i-secure gid nato atong kinabuhi kay usara ato ang kinabuhi. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Bisan unsa man ang kalisod, duna gihapoy rason aron mahimo kitang mapasalamaton. Sama sa usa ka inahan nga taga Makilala, Cotabato, kansang 10-month-old baby girl dunay liver cancer. Sumala niya nagpabilin silang malaumon sa kinabuhi ilabi pa nga daghang rason aron mahimong mapasalamaton sa kanunay. Atong sayron ang ilang istorya sa paglaom pinaagi ni Christmas Special Report. Sa among unang panagkita sa 10-month-old nga si baby Jillian Saisi Halalon, hinanok ang tulog ni ini samtang ginakugos sa inahan nga si Jaisa Halalon, 27 anyos, nga taga Makilala, Cotabato. Sa edad ni baby Jillian, dili katuuhan nga duna di ay siya'y gidala nga sakit nga hepatoblastoma, usa ka klase sa childhood liver cancer nga niadto lang September nila na diagnose. Sumala sa inahan nga si Jaisa, duna gayud sila'y kaliwat nga dunay cancer. Apan wa siya magdahom nga mahitabo kini sa iyang kinamanghuran sa tulo niya nga menor de edad pa nga mga anak. Una ma'am, dili jud na mo kaya dawaton kay murag imposible jud siya kaayo kay syempre baby pa. Pero karon na dawat na namo ug naga-hope na lang mi ga-pray nga unta ayuhon pa siya sa Ginoo. Gani anaa sila sa House of Hope Foundation sa Davao City aron mapadayon ang pagpatambal kang baby Jillian kung asa lakip niini ang chemotherapy sa Southern Philippines Medical Center. Sumala sa House of Hope Foundation usa ka charity organization nga mitumong sa pagtabang sa kabataang dunay cancer. Si baby Jillian ang labing bata nga dunay liver cancer nga bidangup kanila karong tuiga. Luyo niini, wala gayud na wad-an og paglaom si Jaisa ug bana niya nga si Jeffil nga usa ka sundalo nga maayo si baby Jillian. Fight lang. O dili na to kalimtan nga ang kwarta dili mao ang magpaayo sa atong mga pasyente kun dili ang Ginoo lang. Gawas kang baby Jillian, duna pa'y anaa sa 30 ka mga kabataan nga nagapatambal nga anaa sa House of Hope karong bulana samtang sila nagapaayo. Ang akong pamilya nga duna say giagian nga pagsulay sa kinabuhi ug nakalampos. Misaad nga maghatag og blessing sa uban, isip pagpasalamat sa milagro sa among kinabuhi. Kinihuman na ayo ang among anak nga si Sandra nga karon 8 anyos na. Sa iyang gidala nga sakit nga congenital heart disease niadtong baby pa siya. Busa niadtong Sabado, mipaambit kita og gamayng pahalipay sa kabataan sa House of Hope. Sama sa giagian karon ni Jaisa, luyo sa kalisod nga ilang kasinatian, ilabihan gihapon ang ilang pagpasalamat sa mga taong dunay malumong kasing-kasing nga padayong nagasuporta kanila, ilabi na kang baby Jillian. Nagapasalamat ko ma'am kay maski ingon ani among ginaatubang karon
Dili gyapon miingon nga maabot gud sa point ma'am nga mawad-an og pag-asa tungod kay daghan kay mga tao nga nagaadto, nagatabang, naga-extend sa ilang mga blessing. Karong Kapaskuhan, hinaot nga magpabilin kitang malaumon sa tanang hagit sa atong kinabuhi. Sama niining kabataan dinhi sa House of Hope nga luyo sa ilang kalisod ug kawadon nagpabiling buhi ang ilang paglaom nga sa katapusan mahimong madaugon sa tanang hagit sa ilang kinabuhi. Kauban si Jojo Solarte, ako si Sara Hilomen Velasco ug kini ang akong Christmas Special Report. Mga kapuso, malipayong Pasko kaninyong tanan. Mo kato muling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakawalahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dakumisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.